Nasa Oslo, Norway na ang 6 pang consultants ng National Democratic Front matapos mabigyan ng pansamantalang kalayaan para makilahok sa formal peace talks. Umaas ang mga consultants na tuluyan na silang makakanaya oras na maaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang amnestiya para sa mga bilanggong politikal. Samantala, inihayag ni Presidential Advisor on the Peace Process, Jesus Doreza, na naging produktibo ang ikalawang araw ng peace talks. Lalo pat napagkasundoan ng dalawang panig ang 3 sa 5 mahalagang usapin sa pagbuo ng peace agreement. Mula sa Norway, si George Bandola mag-uulat live. Ria, nasa ikatlong araw na nga ngayon itong sinasagawang peace talk sa pagitan ng GRP at ng National Democratic Front dito po sa Oslo, Norway. Partikular dito sa aking sa hotel, sa aking likuran, dito sa Scandic Holmenkollen Park Hotel. At sinasabi nga ng mga negosyador o itong both the GRP and the NDF na ito yung kung isasali mo sa ating lingwahe ay madugo na araw. Pero naging very hectic dahil sa nagkaroon na ng mga subcommittees para pag-usapan yung ilan pa mga isyong gustong talakayin ng National Democratic Front. Ito yung mga issue on social reforms, economic reforms, even dun sa mga ilang pa mga nitty-gritty issues na para makatulong sa mga mahihirap, sa mga pamilya ng mga rebelde, at yung social integration ng ating mga kababayang namundok at patuloy na nakikipaglaban sa kanilang ideolohiya, ay ito yung pinag-uusapan na ngayon sa ikatlong araw ng pagpupulong nga dito sa Oslo, Norway. At kanina nagkaroon ng 10 minutes recess yung panig dahil sa inaasahan, katulad ng binanggit ko, inaasahan na magiging mas masigasig yung both panel para sa pagsusulong at para mapagkasunduan kung anuman yung mga nais nilang isama doon sa draft na agreement na posibleng buuin in 3 to 6 months ayon na rin sa mga parehong panig ng GRP at NDF. At hopefully ang binabanggit ng nitong sina Secretary Jess Dureza, Secretary Silvestre Bello III na posibleng early next year ay makita na natin itong draft at kung ano't anuman makakita na tayo ng mga definite na agreement na po pwedeng maipasok sa mga susunod na araw. In the first 2 days, naaprubahan yung 3 pinakamahalagang agenda kung bakit narito ngayon ang grupo ng NDF at ng GRP. Una, yung acceleration of agreements o yung the way they talk, yung para pag-usapan yung mga binabanggit ko, mga nitty-gritty. At ikalawa yung reaffirmation of the previous signed agreements. Sinasabi ni Secretary Dureza, kahit na napirmahan na ang mga ito noong mga nakaraan simula nung time ni President Cory Aquino, po pwede pa rin itong pag-aralan at review at kung meron mang po pwedeng isingit, lalo na kung may mga hindi na ipapatupad na provisions ng mga naunang agreement na yon, ay po pwedeng ipasok ito sa pag-uusap o review. At yung ikatlo, yung pag-update at pag-confirm ng listahan ng mga nasa JASIG list o yung Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee. Ito yung nilalaman ng mga pangalan, mga litrato, mga impormasyon ng mga NDF, NPA members na po pwedeng hindi na makasuhan kung sakasakali mang makita sila sa labas o kung sakasakali man na makita sila in any public proceedings sa mga susunod na araw. Pero kung ano man po ang mapagkakasunduan within the next 3 days, ito po yung patuloy na ihatid sa inyo ng PTV News. Ang itinerary ngayong pong hapon ay po pwedeng mamasyal grupong ito. Samantala, narito pa ang karagdagang report mula dito sa Oslo, Norway. Masayang-masaya ang 6 na consultants ng NDF nang makarating dito sa Norway matapos silang makalaya mula sa kulungan. Kabilang sina Maria Concepcion Araneta Bocala, Randy Malayaw, Alfredo Mapano, Kennedy Bangibang, Ariel Arbitrario at Eduardo Henrisa sa mga dumating dito sa Oslo.
Kwento ni Mapano, bagamat naging masalimuot ang daan patungo sa kapayapaan, umaasa silang matutuldukan na rin ito sa panahon ng Administrasyong Duterte. Ang sana kung bigyan kami ng amnesty, yan ang pinaka mabuti kasi maraming kaso Tapos matanda na ako. Ilan taon na po kayo? 62 na. 7 taon daw nakulong si Mapano sa mga umano'y 13 kaso. Sa oras na maaprubahan ng amnestiya, bahagi ng pinag-uusapan ngayon, posibleng makalaya na siya ng tuluyan. Tapos yung takbo sa kaso ko, yung wala pang wala pang tapos. 7 years na ako nakakulong. Ako yung pinakamatagal sa kanilang lahat. 7 years. 7 years. Sa loob ng 7 taon, walang natapos kahit isang kaso. So ang mangyari niyan, kung ganun talaga, walang amnesty, tapos mamatay na lang ako, yung mga kaso ko hindi pa matapos. Ayon naman kay Randy Malayaw, sa mga birth certificate at e-passport lamang sila nahirapan ng bahagya, subalit sulit naman ito dahil makakasama na rin sila sa usapan. Pero kung open lang sana ng DFA ng Sabado-Linggo, we could have been earlier. Kumusta naman po yung biyahe niyo? Medyo natulog na lang kami kasi napakahaba ng biyahe. Sabi ni na Secretary Jess Dureza at Fidel Agkawili, naging milestone para sa parehong panig ang naging resulta ng ikalawang araw ng usapan. Timely, the 6 additional came all the way from Manila, and they joined us at the time when we stood up to adjourn. Kita mo yung electric of welcoming, very warm. We affirm already this previously signed agreements. At meron lang kaming nadagdag na bagong parang kulatilya that there will be possible subsequent enhancements of these previously signed agreements to update ourselves dahil karamihan ng mga agreements na yan signed many years ago pa. No? So there might be a need for some updating. So we agreed mutually that we can still discuss some of these new enhancements. We call them enhancements or amendments. Hindi na magtatagal yun, yung mga kulatilya na yun? Hindi. As we go along in the course of the meetings, baka may magsulpot na yung mga bagong mga issues. So we are not tied down to the rigidity of previously signed agreements. Meron bang flexibility, but will have to be mutually agreed upon. What about the JASIG list, sir? May mga nadagdag ba? Sa JASIG list, dahil reconstituted, dahil wala na yung previous na listahan, di ba? Na-corrupt yun as you know, di ba? Nang binuksan nila yung disket, kaya nga nasuspend din yung JASIG. Now they resubmitted to us a reconstituted list. Para mapabilis nga ay nag-agree na magpuput up ng mga subcommittees, no? Subcommittees on land reform and rural development, subcommittee on national industrialization, subcommittee on rights of the working peoples. Paniwala ang GRP at ang National Democratic Front na in 3 to 6 months po pwede na sila makabuo ng draft agreement kaugnay ng pinag-uusapan ngayong peace talks. At in 6 months o po pwedeng hanggang early next year, ayon na rin dito sa parehong panig, posibleng matuldukan na ang higit sa 4 na dekadang pag-aaklas ng mga rebelde. Mula po rito sa Holmenkollen Park sa Oslo, Norway, kasama si Larry Doon para sa PTV News. Ako po si George Bandola. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.